Samantala mga ka-RSP, oras na para mas kilalanin natin ang ating sarili. Pag-usapan po natin ang mga bagay na malapit sa iyo. Makinig na sa panibagong Real Talk, Self-Care at Mental Health Awareness sa All About You. Panoorin po natin to. Magandang araw. Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist, at welcome sa All About You, kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa'yo. Para sa araw na to, babasahin natin yung isa sa, I think baka makarelate dito yung iba, no? Isa sa mga question o kaya experience ng ating viewer. Itago na lang natin sa pangalan na MA. Sabi niya, I've been in HR for 7 years. And sa dati kong company, I thrive dahil supportive ang team. Sa bago kong work, which is 4 months pa lang ako, may mga office mates na mabait sa harap pero may sinasabi pala behind my back. Even giving me a nickname na hindi ko gusto. Since people pleaser ako, madali akong maapektuhan and it makes me anxious. Hindi ko naman iniisip mag-resign, gusto ko lang matutunang i-protect ang mental space ko at maging mas resilient. Commonly nangyayari talaga siya sa masakit masabihin pero nangyayari talaga siya sa mga workplace. At sana hindi yan magpatuloy sa maraming mga organizations kasi nakaka-apekto siya sa productivity or performance ng kahit na sino, and even yung mismong, nasa-strain din yung mga relationships kung minsan parang hindi ka na nakikipag-connect sa mga katrabaho mo dahil pakiramdam mo lahat sila ganun sa'yo. At the same time, nakaka-apekto din siya sa self-worth ng isang tao kasi pakiramdam mo may mali sa'yo. 'Di ba? So, kaya ito yung mga pwede nating gawin. Bilang HR na i-document mo syempre yung mga nangyari sa'yo kasi pwede naman magkaroon tayo ng mga legal din, 'di ba? Just in case lang na lumala yung sitwasyon. Pero sana naman hindi. Saan mo ba nalaman na binigyan ka ng nickname, 'di ba? Saan ba nalaman na meron sila sinasabi sa'yo behind your back, 'di ba? Maganda sana na ma-document mo yung mga bagay na yon, may mga witness ka rin para just in case na magkaroon ng mga investigation, 'di ba? Meron kang may papakita mga proofs na nangyayari ito. Oo, so ngayon kung pwede mo rin kausapin yung mismong boss mo dahil meron ka nakikitang ganitong klase ng problema para ma-address. Importante yung pagsiset ng healthy boundaries. As much as possible na i-lessen mo yung interaction mo sa mga ganitong klase ng tao kasi sinasak up niya yung energy mo. Madedrain ka dyan kapag patuloy kang makikisama dun sa mga drama nila. So, pwede tayong mag-focus lang sa kung anong kaya mong kontrolin. So, focus on what you can control. Hindi mo talaga mapipigilan yung mga ganyang klase ng tao na kontrolin yung iisipin nila sa'yo. Importante dito yung mag-practice din tayo ng self-care. Ayan, lalo pat HR ka, ang dami-dami mong ginagawa, 'di ba? So, isisingit mo tong self-care na to sa gitna ng mga busy schedule mo. Hopefully, nakatulong yung ilan sa mga practical tips natin. And sa mga nakikinig sa atin ngayon, kung sakaling may mga concerns kayo tulad ni MA, ayan, huwag niyong kalimutan na pwede kayong mag-send ng questions sa email na makikita ninyo sa ilalim ng screen natin, sa baba ng screen. Muli po, maraming salamat. This is Rian Portuguese, your millennial psychologist. Ingat!